Hi guys! So, tingnan natin anong makikita natin sa collective love reading ngayon, okay? Love reading ng collective. Silence. So, ngayon, nakikita ko hindi kayo nag-uusap ng person nyo. No contact kayo. And, parang mayroon ditong naririndi, ganyan. And, sa nakikita ko, may mga nag-hold back. Parang dinededma, ganun. And, sa nakikita ko, parang inaalam ng person mo, paano ka makakausap, ganyan, kung anong paparaan. Parang nag-iisip siya kung anong paraan. Ayan, no. Ayan, sa nakikita ko, nagpo-focus ka din sa sarili mo. Ayan. So, nakikita ko miss nyo na isa't isa. And gustong-gusto nyo isa't isa. Ba't ba kayo di nag-uusap? Ayan. So, meron iba dito. Parang dinadasalan, ganyan. Ayan. May mga nag-cleanse. So, tingnan pa natin. Oh, okay. So, nakikita ko dito, past person to, kakonect mo. And sa nakikita ko, or nagkaroon ng separation sa inyo. And nakikita ko may involved din na bata. Pero ikaw, ano ka nababaitan sa yung person mo. Parang, bahala na ko nung mangyayari. Ano ka lang, relax ka lang, ganyan. Ayan, no. Napagod ka na dito, eh. Ayan, no. And sa nakikita ko, meron dito iba nagkakasakit. And may nakita ko na magiging maayos daw yung kaperahan ninyo. Ayan, kung gumastos kayo, huwag kayo mag-alala, nagiging maayos yung kaperahan. Okay? So, tingnan pa natin. Ano pa yung papakita sa connection? Parang lalago pa yung, kung may mga may business dito, lalago pa. Tingnan pa natin. Wala sa inyong pag-uusap ng person nyo. Pero ikaw parang chill ka lang, ganyan. Love reading ng collective. Hello, mas lagi ng collective. Okay, sa nakikita ko dito, meron sa inyo, mas focus mo yung peace of mind nyo and very matured ka na paano i-handle yung situation or connection nyo ng person mo. Parang napagod ka na, ayan. So, may nakikita ako, kadil mo is older sa'yo and nakikita ko na nag-overthink tong tao to sa'yo. Parang pinagmamasdan ka, ganyan. Inoobserbahan. Ano ba natin? Love reading ng collective. Ano pa papakita? Ayan. So, sa nakikita ko, hoping yung person mo na makapag-usap kayo, ganyan. And sa nakikita ko, nakikita ka niya as swerte sa buhay niya, napapasaya mo siya. At nakikita ko na parang gusto niya ng chance sa'yo. Kung bibigyan mo pa siya ng opportunity. Huwag ka marupok. Char. Tingnan pa natin. And sa nakikita ko dito, marami din na hoping pa sa connection. Tingnan pa natin. Hoping tong taong to. Nag-overthink. Love reading ng collective. Ayan, oo. So, may paparating na baka mag-message siya sa'yo or matatanggap kang message or email galing sa person mo. And sa nakikita ko matutuwa ka.
Ayan, so, pinag-aaralan niya paano kayo niya i-message, anong susulat niya, anong i-mensahe niya sa'yo, anong sasabihin niya, ganun. So, pinag-aaralan niya. So, secret lang daw to. Ayan, so medyo magiging emotional ka o yung person mo. Feeling ko magiging masaya ka naman. Ayan, oh. May abundance ako nakikita para sa'yo. Wow, galing naman. So, tingnan pa natin. Ano pang papakita sa connection ng person? Parang may pagkaisip bata yung person mo. Guys, paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. Kung gusto niyo naman magpa-private reading, message lang ako sa Facebook, nasa description box below. Iko-comment ko din siya, okay? Tingnan pa natin. Magte-take to ng chance na i-message ka. Ay, nasa sense ko dito, parang hindi siya nagme-message palagi ng una. Ba, ikaw pa palagi nagme-message ng una? Kasi parang lumalabas siya, parang hingi siya ng chance ganun. Tingnan natin. Alliance. So, ayan. So, sa nakikita ko dito, kulang din to ng honesty. Ang nasa sense ko, parang kailangan niya maging honest sa'yo. Eh, nakikita ko na compatible naman kayo eh. Yung pinagkakatiwalaan ka niya. Parang ikaw na yung pinagkakatiwalaan niya. Ganun. Tinan pa natin. So, suyuin ka nito. Ayan. So, manghihingi ito ng sorry. And nakikita ko na siguro may problema din siya sa pera, naghihirap to, kaya siguro medyo yung person mo ngayon, lutang. May problema to. And nakikita ka niya as someone na mabait, ikaw yung tumutulong sa kanya bumangon, mag-heal, ganun. Tignan pa natin. Idea. Ayan o, nag-iisip to, nag-i-imagine to. And sa nakikita ko may mga bini-visualize to. Baka dito sa career niya, marami siyang new ideas. Ayan o. Na stuck siya dito sa connection. Pero sa nakikita ko, parang inaalaga niya yung moral niya. Ayun o, may gift o. So, siguro baka makatanggap ka ng gift sa person mo or ikaw to magbibigay. Ayan. So, abangan mo na lang. So, tingnan pa natin. Tago ko lang yung card para hindi makalat tingnan. Tingnan pa natin. Love reading ng collective. Wow. Okay, sa nakikita ko dito, ikaw focus ka sa stability mo, sa finances mo, sa career mo. And sa nakikita ko, itong person mo, mag-o-offer to sa'yo. And siguro ang kanyang love language is acts of service. Kasi magiging generous to. Generous sa time, sa effort, gano'n. Iba-iba kasi love language eh. Minsan sa relasyon, kailangan nyo alamin yung love language ng isa't isa para maintindihan nyo. Para yung expectation nyo, hindi kayo madidisappoint. Gets nyo ba yun? So, sa nakikita ko, ang gusto niya dito stability. Mag-offer to sa'yo, matutuwa ka. May aalok to sa'yo. And, stuck kasi to ng tao to sa connection nyo. Or ikaw tong stuck. Pero, may nakikita akong wish fulfillment. May wini-wish ka dito na matutupad. And, maraming tukso. At sa nakikita ko, gusto mo munang mapag-isa talaga. May mga new ideas na paparating sa'yo. Ganyan. Ayan. So, nag-iisip-isip ka. Okay? So, tingnan natin ano ang nafe-feel at intention sa'yo ng person mo. Ano ang nafe-feel at intention sa'yo ng person mo. Nako, gusto niya mag-move forward. Nai-stress ako kakaisip sa'yo.
Okay. Okay, so nakikita ko dito gusto ng person mo mag-move forward. Meron akong na-relocation, baka puntahan ka or bala kanyang puntahan or magkita kayo. Pero iniisip-isip niya to eh. May mga gusto siyang gawin. Sumasakit yung ulo nito kakaisip. May mga binabalansa siya at nai-stress siya, hindi siya makatulog sa gabi. At gusto niya talaga mag-offer sa iyo ng something. Ayun no, baka yayain ka mag-date. Hindi pa siya ganun ka pero alam mo yun na masisense mo na he or she really likes you. Namimiss ka nitong taong to. And sa nakikita ko, iniisip-isip niya yung past ninyo. Ayan nagmamatigas lang to eh. Pero gusto niya ng new beginning. He or she really likes you. Pero maraming conflict. Ayan may partnership. Parang may pagbabago na magaganap sa inyo and magiging masaya kayo parehas. Minamanifest ka nitong taong to. Ayan. Basta sobrang yung pag-iisip nitong taong to sa'yo. May mga gusto siyang gawin. Alam mo yun. Tingnan pa natin. Ano na-feel sa'yo ng person mo? At intention. Honesty. Ayan. So gusto niya na siguro magpakatotoo sa'yo. Ayan. So, baka iba dito single parent or single parent to. Gusto niya maging honest. Okay. Sa nakikita ko, gusto niya na maging honest sa'yo. And iba dito single parent. And nakikita ko, susugal talaga to sa'yo. And yung iba naman dito, merong mga bisyo, nagagamble, ayan. Meron dito, may legal matters from the past. Siguro, meron siyang sa past na aaminin niya na nangyari sa kanya. Kasi yun yung nagiging blockages niya, obstacle niya eh. And he or she is reading between the lines. Unexpected. So, i-expect mo na lang yung mga hindi inaasahan na maririnig mo, ganyan. Ayan compromise. Kailangan nyo kasi mag-compromise at may baguhin sa connection nyo para maging maayos yung connection nyo. Ayun yung nararamdaman niya sa'yo. Gusto nyo magpakatotoo. Or baka single parent siya, ganyan. So, tingnan pa natin. Anong na-feel sa'yo ng person mo? Ano ang message sa'yo ng person mo? Ayan lutang daw yung person mo. I lost myself for a little while. So, ayan. Baka, siya, malayo iniisip niya. Parang yun lang. He was lost. Ngayon siguro na-realize niya yung mga bagay-bagay. I replay our conversation over and over again. So, nakikita ko nagbabackread to. Inaalala niya yung mga pinag-usapan nyo. Yung mga messages mo, binabasa niya. And nakikita ko, nasa sense ko na may pagsisisi tong taong to. Ayan, we will be together again. So, sa nakikita ko, gusto niya talaga maging kayo ulit. And, sisiguraduhin niya yan. He's hoping. He or she is hoping. Ayan yung timing daw hindi lang talaga nagtugma sa inyo. And naniniwala siya sa divine timing. Ayun, nasa sense ko. Daray, divine timing. Lahat naman ng bagay may rason eh. Mga nangyayari sa atin. So, tingnan pa natin ano pa ang dapat mo malaman sa person mo. Dapat malaman sa person mo. Uy. Patience. So, ayan. Just a few more months, good things come to those who wait. So, nagiging mapasensya. Nag-aantay lang to. Nagiging patient lang siya. May, magkikita ba kayo? May inaasahan siya eh. Tingnan pa natin. Ano pa dapat mo naman sa person mo? Confession. See? Magko-confess to sa'yo. Naghahanap lang siya ng timing. Nag-aantay siya. Baka pag nakita kayo dun sa umamin.
open up. See, sabi ko na nga ba, mag-open up to. Mag-confess to na nararamdaman sa'yo. And sa nakikita ko, tinutulungan mo siya mag-heal, mag-open. Ayan, no. And medyo siguro may nagkakasakit sa pamilya niya. And meron dito LGBT. So, baka confuse yung person mo. Ayan, yung mga dapat mo malaman sa kanya, okay? So, tingnan natin ano itong possible outcome ng connection nyo. If ever na mag-take chance siya. Natin ang possible na outcome ng connection nyo. Two of Swords. Okay. The World. Okay. So, sa nakikita ko, may magdadalawang isip dito. Pero may magko-close na cycle. Kasi meron ditong obsession ako nasa-sense. So, may codependency sa relationship. Pero, alam mo yun, may mga consequences yung mga nagawa niya, ganyan. So, parang makakarma siya. Siya yung mahihirapan. And, nakikita ko, mapapagod to. And, mag-move forward ka na lang, or siya. Ayan, no. Queen of Pentacles, magpo-focus ka na lang sa iyong stability. Magiging practical ka na lang. And may mga maswerte dito sa business. Ayan, no. Gusto mo na lang mapag-isa. Parang, ayan. Magsisisi tong taong to. Babalansin mo yung finances mo. Magsisisi yan. Bahala siya. Siya magdadala niyan habang buhay. Tingnan natin anong message sa'yo ni Universe. Message in the universe. Abundance and prosperity lies ahead. So, ayan. So, swerte ka sa pera at career. And nakikita ko marami pang paparating sa'yo na abundance and success. Channel to the energy to the next moon phase. So, ayan. So, mag-manifest ka sa... May new moon ba? May full moon? Ayan. So, i-manifest mo yung mga gusto mong mangyari. Ganyan. So, magiging maswerte ka. Mag-focus ka muna sa finances mo. Okay. Message in the universe. You need to have faith in yourself and your abilities first. So, ayan. So, siguro kailangan maging confident ka sa sarili. Yung mga abilities mo. Ayan, you need to stay positive and optimistic. So, maging positive ka lang sa buhay. Huwag ka mawawala ng pag-asa kahit ganyan nangyayari. Ayan. High vibration lang tayo. Anong advice sa'yo ni Universe? Beginning a new cycle. So, ayan, may paparating na new cycle sa'yo. And sa nakikita ko, kailangan mo na i-leave yung past behind. Ayan, no? May mga decision making kang gagawin in the next few days or few months. Pero may new cycle na paparating. So, i-manifest natin na maganda yan, okay? So, huwag ka mawala ng pag-asa. So, tingnan natin anong ang sagot sa tanong mo. Isip ka ng question. Sagot ni Universe tanong mo. Natin.
a year from now. So, ayan ang sagot sa tanong mo, or look for a sign. So, ano ka muna, hingi ka muna ng sign. Ayun lang po guys, maraming salamat.